Lehitimong mula sa mga retiradong miyembro ng Philippine National Police Academy, tagapagkalinga class of 1991 ang kumalat na dokumento ng suporta kay Vice President Sara Duterte. Ito'y may kaugnayan sa kinakaharap na impeachment complaint ng pangalawang Pangulo ng Bansa. Ayon kay PNP spokesperson at Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, mayroon siyang mga nakausap na miyembro ng Class 1991 ukol dito. Gayunman sinabi ng general na wala namang kinalaman at hindi umano kasama sa mga ito ang natitirang tatlong aktibong opisyal ng PNP mula sa Class 1991. It was the stand of their class at grupo, but yung tatlong active po, they will remain political and non-partisan at hindi po nila saklaw yung kaisipan ng ibang miyembro po ng klase po nila. Nitong weekend, kumalat ang isang dokumento mula sa Class 1991 ng PNPA na nagpapahayag ng full support kay VP Sara. Ayon sa grupo, ang impeachment complaint laban sa kay VP Sara ay isang harassment na walang factual at legal basis. Suportahan natin kapatid natin na Iglesia ni Cristo. Suportahan si Congressman Dante Marcoleta. Pero kung akala nila mahina na ang pamilya Duterte, nagkakamalihin sila dahil ang taong bayan ay puro Duterte supporters. Ako po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. Ang kaisa-isang party list sa Kongreso na lumalaban sa mga makakaliwang grupo, ang kaisa-isang party list sa Kongreso na nagbabalik ng death penalty para sa mga kriminal, terorista, at NPA na terorista. Pero ang hindi namin mapapatawad ay yung ginawa ng mga kongresista kay Vice President Sara Duterte noong huling linggo. Kaya ang aming panawagan mula sa Duterte Youth Party List, tandaan ninyo yung pagbumuka ng 240 na kongresista na nag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Malaya po ba ang Pilipinas ngayon? Malaya po ba si Pastor Kibuloy? Si Colonel Trialdo, malaya po ba? Malaya po ba tayo sa kahirapan? Ang mga vlogger, malaya bang magsalita? Pagdating po ng eleksyon, magwawakas yan at lahat tayo ay lalo. Kay tagal na natin kambi-kambi, away-away. Tingnan mong tunay ang buhay ng masa, malayo pa sa malaya. Kay tagal pa namin magsasama-sama, simula pa lamang, kumbaga sa drama. Ang kinabukasan gaganda ang kulay, kung sangayon tayo sa tunay na kalayan, pinaglalaban ang kalayan, may kabayaran. Nararapat lumaban isang pinuno, ang sukli ng bayan, masunuring puso. Kung sabay-sabay nating mahalin ang tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na daya. Tunay na daya.
makikilala kung sinong kaaway, kung sinong kasangga. Sa masasama sino ang mag-aadya, patago na tayong dinaya. Ang kalaban natin ay butas na batas, lambat na may takas ang mga marahas. Kung nagdurusa ang mabubuting tao, ito ba ang tinatawag nyo na kalayaan? Pinaglalaban ang kalayaan, may kabayaran. Nararapat lumaban isang pinuno, ang sukli ng bayan masunuring puso. Kung sabay-sabay nating mahalin ang tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na kaya. Tunay na laya. Pastor, lumaya. Maraming salamat po! PDP Laban Straight! Senator Pato de la Rosa! Senator Bongo! Ibe! Salvador! J.B. Hito! Raul Ambino! Ang inyong lingkod! Senator Rodante Marcoleta! At Pastor Apollo C. Kibuloy! Maraming salamat kay Attorney Jimmy Bono. Number 10. Magandang gabi, Inaras Jim! Magandang gabi, Pastor Apollo C. Kibuloy. Alam ko nanonood ka. Natutuwa naman ako dahil ang campaign poster ni Pastor Kibuloy ay regalo mo yung suot niya na bago. Pastor Kibuloy, mahal na mahal ka ng sambayanang Pilipino! Meron akong tanong sa inyong lahat ngayon. Papayagan ba natin ang sinabi ni Bongbong Marcos na 12-0 sa Senado? Mahina pa eh. Papayagan ba natin ang sinabi ni Bongbong Marcos na 12-0 sa Senado? Babalik na rin natin ang kanyang salita at simula sa araw na ito, isisigaw ang panalo ng Duterte team! Pagpupunahan ng ating pinakamamahal na Pastor Apollo C. Kibuloy. Ang sabi ni VP Sara Duterte nung nag-speech siya kamakailan lamang sa mga media, God save the Philippines. Naniniwala ba kayo na kailangan natin ng Diyos para masalba ang Pilipinas? Kung naniniwala kayo na kailangan masalba ng Diyos ang Pilipinas, maglagay tayo ng mga tao sa pamahalaan na may takot sa Diyos. Unang-unang
pa lamang na pagkakilala kay Pastor Kibuloy, alam nyo, very well known si Pastor Kibuloy sa amin doon sa Mindanao. Maayong gabi sa tanan natong mga kaigsuunan din sa Mindanao. Bakit siya kilalang kilala? Dahil napakalaki ng ginawa niyang pag-uunlad sa kanyang simbahan at sa kanyang pamayanan. Ang kanyang kontribusyon sa Pilipinas at sa Davao ay hindi maipagkakaila ng kahit sino man. At ito ang ehemplo na kanyang dadalhin kapag siya ay naupo na sa Senado. Sinisiraan nila si Pastor Kibuloy dahil lamang nagbigay ng plataforma kay Pangulong Duterte para sabihin ang tunay na kalagayan ng Pilipinas. Siniraan nila at yung mga patay ng kaso ay binuhay muli. Pwede ba yun? Papayagan ba natin na manatili sa bilangguan si Pastor Apollo Kibuloy? Para sa sambayan ng Pilipino na nakikinig sa gabing ito, papayagan niyo ba na ang isang inosenteng tao ay ibibigay nila ang kanyang buhay sa kulungan? Nakakaiyak ang nangyari sa KOJC. Pero ang buong miyembro at samahan ng KOJC ay nanatiling matatag. Hindi umiyak. Bagkus, lumalaban ngayon. At ang laban na ito ay dadali natin sa Senado. Ang boto para kay Pastor Apollo Kibuloy ay boto para sa katarungan. Ang boto para kay Pastor Apollo Kibuloy ay boto para sa kalayaan. Ang boto para kay Pastor Kibuloy ay boto para sa isang makadiyos na Pilipinas. Ipinakita ni Pastor Apollo Kibuloy sa atin kung paano ang isang organisasyon ay mabuhay ng walang korupsyon. Nais mo ba ng Pilipinas na walang korupsyon? At dahil ninanais natin ang Pilipinas na walang korupsyon, iboto si Pastor Apollo Kibuloy. At ang lahat ng pinipilawan senatorial candidates. Gaano po kahalaga na magkaroon ng partner si Apollo Kibuloy sa Kongreso? At the moment, there are 63 seats of party list representatives in Congress. Sabi ni Ronald Cardema kanina, nag-iisa siyang sumisigaw doon. Gusto ba natin manatiling nag-iisa siya doon? May mga tarpaulin doon sa gilid, sa likod, kung sino ang mga sinusuportahan ng Pangulong Duterte at ni Pastor Kibuloy na mga party list representatives para sa darating na eleksyon. Isa na po dito ang bombero ng Pilipinas or ABP Party List 134 sa balota, kung saan ang inyong lingkod ay kinatawan bilang first nominee. Nakita nyo kung paano nila binaboy ang boto ng sambayan ng Pilipino. Ang ginawa nila kay Pastor Kibuloy, ang ginawa nila sa SMNI, ang ginawa nila kay Pangulong Duterte, ang ginawa nila kay Colonel Grijaldo, ang ginawa nila sa mga vloggers, ang ginawa nila kay Vice President Duterte ay pagbabastos sa boto ng bansang Pilipinas. Nandito ang mga kinatawan na kailangan nating tulungan upang mabago ang Kongreso. Ako po ay personal na sumusuporta sa adhikain ni Pastor Apollo Kibuloy. Yung sinasabi niya na maghahain siya
ng Resolution number 10 kung saan nagbibigay sa mga kongresista at mga senador na pwede silang mag-liquidate ng kanilang expenses by certification. Pera ng taong bayan ang pera na ginagamit nila. At nararapat lamang na maging tapat ang bawat kongresista, bawat senador at bawat nanunungkulan ng pamahalaan. Kung si Pastor Kibuloy ay maghahain ng abolition of Resolution number 10 in the Senate, I am going to file the abolition of the Resolution number 10 in the House of Representatives. Karapatan ng bawat mamamayang Pilipino na malaman saan napupunta ang ating buwis. Ngayon, saan ba nila nilalagak ang kanilang mga pondo? Napakalaki ng pondo na inilagay sa flood control project. Tama ba yun? Maraming mapupunta sa bulsa ng mga nagpanukala ng flood control project. Bilyon-bilyon ang inilagak nila sa flood control project. Pero hindi sila naglagak ng pondo para magkaroon ng mas maraming ambulansya, mas magkaroon tayo ng fire truck. Alam niyo ba na marami pang mga munisipyo sa Pilipinas na ni isang fire truck ay wala? Tapos, winaldas lamang ang pera sa walang katuturan. Flood control project. Mga kababayan, ang araw na ito ay simula ng mas matinding pagbabago sa Pilipinas. Binago ni Pangulong Duterte noong 2016, hindi naging ganit sa posisyon, hindi niya hinayaan na siya ay magbigay ng pagdidikta sa atin, kundi nung natapos ang kanyang termino, he made himself to be true to the Filipino people. Sabi niya, I will not extend a single day of my term. Sa totoo lamang, with 92% approval rating, he could have railroaded so that his term will be extended. Pero hindi ganit ang ating Pangulong Duterte. Hindi ganit si Sara Duterte. Alam natin na it was in her hands already the presidency of the Philippines. Pero dahil sa delikadesa na meron sila, hindi nila inangkin kung ano man ang nandyan na pwede nilang kunin. At ito ang kailangan nating uri ng pamumuno. Papayagan ba nating ma-impeach si VP Sara Duterte? Ang Diyos marunong. Akala nila na nung nag-file sila ng impeachment court, sa impeachment ni Sara Duterte, ay mababaraso nila ang lahat upang patasigin si VP Sara Duterte, pero hindi. As of the latest na sinabi ng Senado, ng nagkakaisang Senado sa ngayon, pagbalik na daw ng Kongreso, kung kaya't napakahalaga ng magiging role ng ibuboto nating mga senador at mga kongresista sa 2025 elections. Huwag nating hayaan na babuyin ang boto ng bawat Pilipino. Willing ba ang lahat ng nandito para maging watcher? Gaano kahalaga ang magkakaroon ng tapat na mga watchers? Dahil ang 12-0 ay mangyayari
Maraming salamat, Astra Pimentel Naik, ang Bombero Party List! Isang malakas na hiya! Isang Before we will proceed sa next natin na speaker, taas na natin ang number 53 dito na side. Gagawin tayo ng wave. Ha? Isang wave papunta doon sa kanan, papunta sa gitna, papunta dito. At dito sa harap mga balita tayo din, iwagayway natin number 53. Handa na ba kayo? Kita na sa number 53. Taas sa number 53. Isang wave. Woo! Dito sa gitna. Alright. Sa pagkakataong ito, tatawagin naman natin. Lahat na mayroong Diyos, isigaw, Hallelujah! Kaya lahat tayo naniniwala sa Panginoon, siya po ang nagtakda. Bakit ako parating nagpapa-interview sa SMNI? Isang rason lamang po. Yun ay dahil sa ginawa sa SMNI. Kaya tuwing nag-iimbita sila, ako'y pumupunta at nag-explain. Maraming salamat sa SMNI. Alam po nyo, napakahirap kumampanya na walang kandidato. Pero may pinunla na iniwan, may punla na iniwan si Pastor Kibuloy sa inyong lahat. Ang hindi natin makikita isang tao, pero equivalent yun ng napakaraming tao na sumusuporta at nagmamahal sa kanya. Kayo po ang una sa kampanyang ito na nakagawa ng nationwide kick-off. At tumataas ang balahibo ko pag tinitingnan ko kasi wala silang kandidato. Mga kasapit ni Pastor Kibuloy, ito na po yun. Nakikita niyo kung gaano silang kalakas. At nararamdaman ng buong Pilipinas na pinaglalaban natin ang kausa ni Pastor Kibuloy. Kung ako'y linapitan para magsalita, siyempre hindi naman niya ako initin. Ating kandidato na kinulong nila at hindi mo kasama sa atin. At tandaan mo nyo sa kampanya, ang gusto ng taong bayan, bago. Ang gusto ng taong bayan, hindi yung recycle. Ang gusto ng taong bayan, hindi yung nahagal ka na noon, wala ka naman ginawa. So ano ang hudyat ng panahon? Ang hudyat ng panahon ay bagong mukha at bagong... Kaya kahit wala ako si Pastor Kibuloy, hindi natin makakasama sa 90 days. Magtutugon sa nais magawa ni Pastor Kibuloy. Dalhin po natin si Pastor Kibuloy sa Senado. Maraming salamat po. Maraming salamat, Professor Alugunia. Hindi ko kayo naririnig! Yan na ba yung Sino ang iboboto natin sa Senado? Mga numero pa ang aking nakikita. Sino? Ayun. Ayan. At sa pagkakataong ito mga kababayan, i-acknowledge natin ang ating A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayong gabi sa tuwang tanan. Tatak pa ba tayo? Suportahan pa natin si Pastor. Mga kaibigan, ako po si
Ako po ang official spokesperson ng ating pinakamamahal na senador, Apollo Kibuloy. Bakit natin piliin si Pastor? Si Pastor ating suportahan. Purihin ang dakilang Ako po ay narito ngayon para sa ating proclamation rally ngayong araw na ito, February 11. At ako'y nagpapasalamat na kayo ay nandito upang suportahan ang ating bagong misyon sa buhay na pinagkaroon ng ating dakilang Ama sa atin. So dito po sa NCR, nasa Inares Gym tayo, Pasig City, sa Luzon, sa Sindalan Gym, sa Bernardo, Pampanga, Barangay Colambis Gym, naman sa Kasiguran, Sorsogon. At sa Visayas, sa GNJ Basketball Court, Liluan, Cebu, Barangay Macabog Gym, Ormoc City, 3K Sports, Sincam, Bacolod City, at San Miguel Gym, Iloilo City. Sa Mindanao naman po, sa Barangay Lower Ticayas, Dipolog City, Barangay Santo Niño Gym, Coronadal City, Barangay Lapasan Gym, Cagayan de Oro City, at Capitol Gym sa Butuan City. Sa Davao City po, yan sa Barangay Cogon Gym, Bicol City, Toril Gym, Davao City, Barangay La Pilipina Gym, Agum City. Mahalaga po ang araw na ito pagkat ngayon ang opisyal na paglulunsad natin sa kandidatura ng inyong pastor. Marahil maraming nagtatanong sa inyo bakit pumuntin tayo sa itong panibagong misyon ng hinirang na anak. Alam ninyo, ang aking pong calling at ang lahat ng aking mga layunin at lahat ng mga kaganapan sa aking buhay, itong lahat ay may basbas at may kalooban ng dakilang Ama. Kaya ako po ay nagpapasalamat na ako'y naunawaan ninyo kahit na ang panahon natin ngayon ay glorification era. Ito ay kabahagi na ng glorification era na mayroong mga panibagong misyon na binibigay ang dakilang Ama sa akin na kung minsan ay hindi pa natin naunawaan sa pasimula, ngunit ang direksyon ng aking buhay ay talagang papunta doon na kahit ako sa pasimula ay hindi ko nga alam, ngunit ang sabi ng banal na aklat, the steps of righteous man are ordered by the Lord. So lahat ng ating mahakbangin, itong lahat ay may mga pagkakaloob ng Diyos na hinirang niya at kanya itong mga kalooban. Tulad nung ako ay nasa pasimula pa lang ng aking paglilingkod, ministry, ako ay nasa denominasyon. Alam ninyo kung saan ako nanggaling. At naging matagumpay ako sa aking pagiging evangelist sa denominasyong yon hanggang sa ang lahat na yata ipagkakaloob ng nila sa akin sapagkat naging matagumpay ako sa aking misyon sa pagiging evangelista ko sa mga panahon yon sa aking denominasyon. Hanggang mantong sa panahon na parang lahat ibibigay na nila sa aking kamay ang tugatog ng tagumpay. Ngunit sa kalagitnaan noon,
sa hindi inaasang pagkakataon ay kinuha ko ng dakilang Ama. Nagkaroon ng problema at to make the story short, umantong nga ako sa kitbog na hindi ko inaasahan na kung ako lang ang masusunod, labag sa aking kalooban yon. Pero may kapangyarihang humahatak sa akin papunta doon at pinili ko ang kanyang kalooban. Nalaman ko siya talaga ang may akda nito at siya ang may kalooban nito na sa loob ng 1 taon ay pinaunawa ng dakilang Ama sa akin. At sinunod ko ang kanyang dakilang kalooban sa 2 bundok sa 6 na taon. Ako po ay nagdusa. Ako ay dumaan sa mga kapagsubukang mabibigat mula sa buhay na may pribilehyo sa aking denominasyon, ay humantong ako sa buhay na parang kinawawa, parang pinarusahan o kaya inusik at itinakwil. Ngunit hindi ko alam na yung palang kapagsubukan na yon ay merong ibig sabihin sa aking buhay. Bakit ako in-isolate ng dakilang Ama? Sapagkat nung ako ay pumasa sa mga kapagsubukang iyon na ano mga gawin ng kaaway ng aking espiritu na walang iba kundi si Satanas, ay hindi napinag ang aking pangako. Ako'y susunod sa kanyang dakilang kalooban. Ipinagkaloob sa akin ang